A day in our life as a simple family living here in Canada. Ngayong araw ay tanghali na kami nagising ng mga bata at hindi ko na malayan na dumating na pala si Sonet sa bahay at nakatulog na sa sala. Last week kasi ay nag-decide na siya na magpalit ng shift ng work at nagpanggabi siya. Para daw maghapon may kasama kami ng mga bata dito kahit na natutulog siya. Para din kapag may lakad kami sa araw ay hindi ko na kailangan mag-Uber kasama ang mga bata, lalo na sa mga check-up at appointment. Pagkatapos niya nga palang nag-almusal ay sabi ko sa kanya, bantayan niya muna saglit yung mga bata at maliligo muna ako. Ang dami ko nga palang nabasang tanong kung magkano raw ang nagastos ng asawa ko papunta dito sa Canada. At heto nga po yung kwento na yon. Nung nag-a-apply pa lang siya at dumating yung point na na-hire na siya, hindi namin yun pinagsabi kahit kanino kundi sa pamilya lang namin at pili pa. Sa side ko, ang sinabihan lang namin ang mama ko, ang ate ko at ang asawa ng ate ko. Sa side naman ng asawa ko, ang sinabihan lang niya ay yung tita niya na nasa US. Hindi niya muna sinabi sa ibang pamilya niya dahil ang gusto niya kapag ka okay na dun na lang. Nagdesisyon nga kami noon na wag munang ipagsabi at ilihim muna dahil baka maudlot o kaya naman ay hindi siya matuloy na makaalis. At pinanghawakan namin yung salita na kapag pinagsasabi hindi natutuloy. Alam namin na mas powerful ang prayer at ang tiwala kay Lord kesa sa kasabihan na yon, pero mas pinili namin na ilihim muna at itago dahil ayaw namin ng pressure at ng disappointment. At naniniwala din kasi ako na hindi lahat ng nasa paligid mo ay sasang-ayon sa'yo at hindi lahat matutuwa kung ano ang mararating mo. Masakit isipin at banggitin yung salitang yon, pero sa totoo lang nangyayari talaga siya. Dahil personally ilang beses ko nang na-experience yon. Nung may plane ticket na nga siya at 1 week before ng alis niya, doon lang namin pinaalam sa ibang pamilya at sa ibang malalapit na kaibigan. At yung mga inimbita namin at nagpunta sa birthday niya, doon lang din nalaman na despedida niya na yon. Kung may isang bagay na pinanghihinayangan yung asawa ko sa pagpunta niya dito sa Canada, yun ay yung pagkawala ng papa niya. Dahil bukod sa mataas na pangarap at plano niya para sa amin ni Asher, marami nga rin sana siyang ipinaplano para sa papa niya. Pero hindi ayon ang will ni Lord para sa kanilang mag-ama. Pero kahit ganon yung nangyari, matapang na hinarap at tinanggap ng asawa ko yon. Dahil naniniwala siya at may tiwala siya sa Diyos na lahat ng plano niya ay para sa ikakabuti natin. At nung pinost ko na nga sa Facebook yung paghatid namin sa kanya sa airport, doon na ako nakareceive ng sandamakmak na chats at messages ng mga tanong na saan siya nag-apply, anong agency, kailan at paano. Or kung may kamag-anak ba kami sa Canada na kumuha sa kanya at tumulong. At magkano lahat ng nagastos namin sa pag-alis niya. Alam nyo ba, lahat yon isa-isa kong sinagot, chinaga ko, na-replyan. Kahit na malungkot pa ako nung time na yon, hindi pa ako nakaka-move on sa pag-alis ng asawa ko. Dahil sino ba naman ako para magdamot ng info kung alam ko na makakatulong ako sa kapwa ko. Na kahit sa ganong simpleng bagay lang nasagutin yung mga tanong nila, para sa akin, way of being grateful and thankful na din dahil nga yung prayer namin ay sinagot ni Lord. Dahil napagdaanan din naman namin dati yung magtanong-tanong at kumuha ng idea sa iba. At libre lang naman ang maging mabuti sa kapwa, kaya wag natin ipagdamot yon. At magkano nga ba ang nagastos ng asawa ko sa pagpunta dito sa Canada? Kung may lagay ba kami or may placement fee? Luckily, wala po kaming inilabas na malaking pera or sinasabi na lagay or placement fee. Ang mga kinailangan nga lang naming gastusan at bayaran ay yung mga personal requirements na kailangan niyang isubmit dahil hindi nasakop ni employer yung mga gastos na yon. Gaya ng medical, pag-take niya ng exam sa IELTS at yung pag-submit niya ng TOR sa WES para sa evaluation. At magkano nga ba ang total na nagastos niya sa mga yon? Sa medical po ay 10,000. Sa pagpapadala naman ng TOR niya sa WES ay umabot ng 17,000 at another 10,000 for the IELTS examination. Total of 37,000. Sa pagkakaalam at tanda ko, itong tatlong requirements lang na to ang may malaki na bayad. At alam nyo ba, dahil wala naman kaming malaking ipon para i-provide yung 37,000 na yon, sinabi niya nga yon sa tita niya at hindi nagdalawang isip ang tita niya na tumulong sa amin. 3 years old nga lang pala yung asawa ko nung mamatay yung nanay niya. At maswerte siya dahil may tita siya na tinuring siya na parang anak at laging nandyan para sa kanya. Ang tita niya din ang nagpaaral sa kanya ng college at every time na may kailangan siya, tita niya ang laging nandyan. At the rest nga ng mga nagastos namin ay mga maliliit na lang, gaya ng birth certificate, NBI, TOR at mga pamasahe na lang. Yung mga documents na kailangan i-process dito sa Canada, employer niya na ang may sagot doon at kasama na rin ang plane ticket niya. Umabot nga ng kulang 1 year ang naging process niya at bago nakaalis dahil nga sa nagkaproblema siya sa medical at wala nga din po pala siyang kamag-anak dito sa Canada na tumulong para makapunta siya. Talagang sariling sikap lang yung ginawa niya na pag-a-apply at ito nga lang din yung first time niya na mag-apply pa abroad. Isa si Canada sa mga dream country niya dahil ang sabi niya kung mag-a-abroad siya, gusto niya yung makukuha niya kami ng anak niya. Nung 1 month na lang bago siya umalis, hindi ko pa rin ramdam na magkakalayo na kami.
until dumating yung May 28, last night na lang before ng flight niya. Habang nakahiga na kami at sila naman ni Asher ay natutulog na noon, doon na ako umiyak ng umiyak at humagulgol dahil ramdam ko na talaga na aalis na siya kinabukasan. Nagising nga siya noon at sabi niya bakit ako umiiyak. Niyakap niya ako, sabi niya sa akin dapat masaya ako kasi finally yung mga plano namin at yung pagsisikap namin magbubunga na. At nung time na ngayon na nag-uusap kami, may sinabi siya sa akin na talaga namang tumatak sa isip ko. Gabi-gabi daw niya naiisip kung paano niya mabibigyan ng magandang buhay o ng magandang future si Asher kung ganun lang ang buhay namin. Kaya kung ang tanging paraan lang daw ay yung malayo siya sa amin ay gagawin niya para sa future ng anak niya. Madami daw siyang pangarap para sa amin ng anak niya at mahihirapan siyang tuparin yun kung nasa Pilipinas lang siya. Dahil unang-una lumaki lang siya sa mahirap na pamilya at wala naman siyang minana na kahit ano. At ang pinakabili niya nga sa akin noon nung hinatid namin siya sa airport ay wag na wag akong iiyak dahil kapag umiyak daw ako baka hindi na siya tumuloy. Umalis nga siya ng Pilipinas na wala siyang malaking dalang pera dahil wala din naman requirements na show money sa kanila. Ang dala niya lang ay yung pocket money niya na panimula at inutang lang din nga namin yon sa mama ko. Kahit nagtatrabaho ako noon, pinipilit ko na masamahan siya sa lahat ng lakad niya dahil ayun lang yung pinakamalaking maiaambag ko sa kanya. Yung present support ko at ma-feel niya na hindi siya mag-isa. Anyway, pagkagising nga pala ni Soning nung hapon ay naglakad-lakad kami sa park at pag uwi naman ay nagluto na ako ng hapunan. And that's it for today's mini vlog. Follow me for more. Thank you for watching.